Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pangkatotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Hindi inaasahan ng lahat ang magiging reaksyon ni Kuting ng Norte nang ipakita sa kanya ang ebidensya ng kanyang katiwalian. Siya ay agad na nataranta. Sa halip na ipaliwanag ang kanyang panig, siya ay biglang humagulgol na parang isang bata. Umalingaw sa buong silid ng kanyang malakas na paghiya. Nakatingin ang mga tao, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Hindi mapigilan ni Kuting ang kanyang emosyon at halos mawalan siya ng kontrol. Ang kanyang paghagulgol ay puno ng takot, hiya at pagsisisi. Ilang beses niyang sinubukang magsalita, ngunit nabubulol-bulol siya sa pag-iyak. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili sa harap ng malinaw na ebidensya. Ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang umatras at umiwas sa kanya. Sa bawat pag-iyak niya, lalo lamang lumalalim ang pagdududa ng mga nakasaksi. Inakala ng iba na magpapakita siya ng tapang at paglilinaw, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Tumagal ang ilang minuto ang kanyang walang tigil na pag-iyak. Sa huli, kinakailangan siyang alalayan palabas ng silid dahil hindi na siya makalakad ng maayos. Ang insidenteng ito ay nagsilbing aral sa marami tungkol sa tunay na anyo ng katotohanan at pananagutan. Kaya naman talagang itong si Kuting ng Norte ay hindi talaga pipigilan at hindi tatantanan ng mga otoridad dahil sa kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ba? Hindi sana pumunta ka sa Dahig. Para man lang tumayo ka dun sa standee ni PRRD kasi may standee dun sa Dahig, di ba? My God. So ito po ay recycled. So may problema dito kay Amy Marcos. Maliban sa nakikita na natin manggagamit, wala ka ng credibility. Kasi dapat na gumamit ka ng recycled pictures, hindi magandang hindi yan magandang optics. 'Di ba? Hindi yan magandang optics kasi luma na yan eh. Luma na yung campaign materials mo, magbago ka naman. Hindi ka pa ba satisfied dahil itinaas na nga naggawa pa kayo ng itim-itim video ni Inday Sara, hindi ka pa ba satisfied dahil itinaas na ng pinaka-popular na politiko na vice president, mas popular pa sa kapatid mong bangag, ang iyong kamay. Pero kasi nakikita mo na talagang sinusuka ka na ng taong bayan, talagang nga hindi ka nagsasalita na ikaw ang tanging witness na addictus benedictus ang iyong kapatid. False advertising yan. Diba? Baka nga may election law violation pa yan eh. O George Garcia, tignan mo yan. Panlilin lang yan. Magbugbugan na, magjugjugan na kayo. Ngayon, hindi alam ni Pangulong Duterte yan. Nagpaalam ka ba? Ako pwede ko i-share yung mga lumang picture namin. Isa lang naman yan with PRRD kasi hindi naman ako politiko. Nagpaalam ka ba? Nasasab na gagamitin mo uli, although old pictures na yan. Pero sana inilagay mo dyan na ito ay lumang picture, walang iwanan. Kasi nakikita mo na yung bangka ng kapatid mo ay palubog na. Nandoon ka nga una eh. Nandun ka sa alyansa ng mga bangag. Nakita mo, bagsak na yung kapatid mo. O kung talagang kung totoong ayaw mo sa kapatid mo, mga kababayan, ito lang yan eh. Kung totoong siya, ayan tanggalin na natin, masyado marami siyang airtime. Okay? Kung totoong ayaw niya sa kapatid niya, unang-una pa lang, kasi noong January, sabi, siya ay naglabas ng mga expose laban kay Bangag. Yun naman pala, in-expose mo yung kapatid mo. Bakit in the first place? Bakit nandoon ka? Last month ba yun? Nandoon ka pa sa alyansa ng mga Bangag. So, ibig sabihin, nakita mo na bagsak na ang trust rating, approval rating ng iyong kapatid na Bangag, tumalon ka na naman. So, nagchika-chika, boom-boom ka na naman kay Vice President Sara. I know that you guys are political friends. You guys are friends sa politics. Kaya siguro ganon. Pero ang sa atin lang, mga kababayan, tignan natin ang comment ng ating mga kababayan. Ba't ba? Yung aking
salamin, no? And this is just reading glasses, mga palangga. Hindi ito yung original glasses ko. Naglalabo. Diyos ko, ang hirap ng mamurahin. Alright. Nag-hazy. Alright. Yung kay Tatay Diggs, 2 ads ang iboboto ko. No, I mean, naniniwala kami kay Tatay Diggs. Sabi ni Jennifer Veril. O yan. No to Marcos lineup. Diba? Recycled yun eh. Enough of mangga. Alam mo yan eh. Dapat na kontento ka na kay Inday Sara. Lalong, tignan mo ngayon, ibino ko, ilan nakata, binlock nyo pa ako sa, ano nyo, well, karapatan nyo naman yan, binlock nyo ako. Bakit nyo ako binlock? Bakit? Hindi naman kita dati pala kasi tinag kita, no? Buisit ka siguro sa akin. Sa katotohanan lang tayo, manang, manggagamit. Dati, pinapromote ko kayo ng piso, hindi ako nanghingi sa inyo dalakala ko, i-redeem nyo yung mga kapangalan ninyo, na-redeem nyo ba? Lalo yung pinalubog. Tignan ko nga, kung dito sa, tignan mo, wala talaga Ang lumalabas si Bato de la Rosa, wala black ako. Black talaga ako. Hindi ako black. Ano ba? Masakit ba yung bunganga ko? Kita niyo mga palangga? Hindi naman ako troll. Ako nabablock ako ng troll. Yung mga ano ni Lisa Tanas. So never again. Huwag kang gumamit ng ganyang political propaganda. Hindi yan maganda. Sino ba PR mo? Diba? Dapat na lang ako. Magtayo na lang ako ng PR firm, baka sakaling yumaman pa ako dito sa PR firm. Kasi palpak yung PR nyo Gagamit kayo, recycled. No good, darling. No good. So, kung sino man na nagsuggest na sa'yo, isisantihin mo na. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na kawawa talaga kayo. Right? Kawawa kayo dyan. Itong mga nangyayari ngayon, police, todas sa pananambang, wala bang ano yan? Wala bang walang ano tawag dyan? Walang krimen na sinasabi nila? Di ba? Lahat na ng mga news na sinesend sa akin ng ating mga kawatan ng panabong na manok. Gurgor sa polis. Puro ganyan. Kasaysayan na lang ang mahal. Sabi, kasaysayan na lang ang mahal na bigas. Sabi ni Romualdez, kasaysayan na lang daw ang mahal na bigas. Sabi pa ito ni Romualdez, pinuri ni Tambalos si Pangulong Bangag niya sa desisyon daw na utusan ng Department of Agriculture na magbenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. Simula pa lang daw ito, ito naman kadyutahan ng mga yawa na ito. Diyos ko, wala tong kwenta itong mga balita nila. Tapula na raw. Kumbaga tapos na raw ang kasaysayan ng mahal na bigas. Really? Tandaan nyo to April 24 niya sinabi, few days ago, natapos na raw ang kasaysayan ng mahal na bigas kasi 20 pesos per kilo na bigas na ang nabibili nyo. Pero ang totoo, sa parte lamang ng Visayas. Di ba? Pinagluloko kayo ng mga jutang ginimis na ito ano sabi dito? Ano sabi ni Lisa Tanas Bao? Ano sabi niya? Kababaang loob ni Pope Francis, inalala ni PBBM at ni First Lady Lisa Tanas, kababaang loob. Ano sabi sa ulat ng first couple sa open public space, Piazza Navona, ilang oras bago ang libing inlibing at inalala ang kanilang kasal. Alright, ano ba sabi dito? Ikinasal ang first couple noong April 17, 1993 sa San Francisco Convent sa Fiesole, Italy. Ganyan. Sinabi nilang nagpakita si Pope Francis ng kabaitan at awa sa mga Pilipino sa kanyang pagbisita noong 2015 sa Manila at Tacloban, labis sa salanta ng super typhoon sa Yolanda noong 2013. Nagpakita si Pope Francis ng kabaitan pero nagpakita kayo ng kasamaan sa bayan, pangidnap, smuggling, pangawat. When I met him, he was humble and kind and you feel like you're blessed by God. Julul! Lisa Tanas, binless ka ni Satanas. Binless ka ng impyerno. Kaya ang ginagawa mo, puro pagnanakaw lahat. Puro pang gagagong buwa ka ng ina ka, hindi ka pa kunin ng impyerno. Kidnapper ka. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Samantala nakikisa ang mga Pilipino sa libo-libo mga taong nagtungo sa Vatican. I was there, di ba? Noong March, pumunta ako dyan sa St. Peter. Nandyan ako. Nakita ninyo, napakagandang
simbahan. No? Ano sabi dito ng mga hangag? Humble daw. Okay, humble daw humble daw tong si Pope Francis. Sabi ko kanang Pope dyan. Anyway. Alright. Recently, merong nilabas yung COMELEC na iimbestigahan daw itong pinadadang show cause order si Kimbo sa vote buying. Tutuluyan kaya nila yan at marami pang iba. Vote buying. Makapalabas lang yan ng COMELEC. Dahil ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon at mangyayari, dadayain talaga nila yung halalan. Yung vote buying na yan, dapat nga lahat ng alyansa ng mga bangag, i-disqualified lahat. Dahil sila ang nag-vote buying through ayuda. Julol din tong COMELEC na to. Kasi syempre nga, kasabwat ni Lisa Tanas, asong julol lang naman siya si George Garcia. Hinahamon nga ni Atty. Glenn Chong yan. Ay, nakasuhan siya. Diba? Sa pandaraya nila nung 2022, nung mga nakaraan pa, nakapagsabuatan ng COMELEC, nung Smartmatic days pa. And now, Miro moment na. So, tignan natin kung paano nila dadayain. Dahil ang dami mga OFW sa online voting na nagre-reklamo na dito sa mga anomalya o mga mali na mga lumalabas na nakikita nila sa online voting. Kaya nga sabi ni Sally sis, ek lang ng COMELEC yan palangga. Exactly. Yun na nga Kasi kung gusto niyang kasuhan lahat, bigyan niya ng show cause order yan, yung alyansa ng mga bangag, tanggal lahat yan dahil sila yung nagbibigay ng mga ayuda harap-harapan, nagpapasabog ng pera. At yan sa ayuda na nga yan. Yan ang ginagamit nila, di ba? Vote buying yan. At kasama dito ang bigay ng 20 pesos kilo na bigas dyan sa Visayas dahil mahina si bangag dyan sa Visayas. Oy, ang mga kasimanwa ko at ang mga palangga na ako diya sa Cebu. Noon sa man mo, ang wak-wak dili pagbotoha, oy. Diba? Never again. Huwag nyo nang ibotong alyansa ng mga bangag. At dira sa akon, mga kasimanwa, dira sa Bisaya, sa Iloilo, Negros, Capiz, tananda nga mga Ilonggo, kung diin man kamo, ay nako, hindi na kamo magpatunto. Diba? I-shoot sa inodoro ang mga linte, mga yawa. Wala man maitulong niya mga yan. Ano daw? Sabi ni Candy Dudes, Ogie Diaz, #1 bayaran, sinisira si Harry Roque, di nyo maloko FW at mga Bakit? Nagsalta ba siya? Ano sinasabi ng Ogie Diaz? Di ba showbiz lang yan? Hindi ko alam, hindi ko pa nabasa. Talagang sisirain si Spokes Harry. Kitang-kita nyo nga, ako nga, di ba? Ipapa-extradite daw nila. Hello? Hindi. Papa-extradite ako na mabuha ka ng good luck from Capiz. Oy, Sir Puyoy, kumusta ka mo damo nami na sa Capiz. Diin ka sa Capiz palangga. Diin ka banda. Yes. Yes, May, thank you so much. Di ba? Yeah. Araw-araw may ayuda sa Marikina. Ayun na nga. Ay, Remy. Ayan, isa pang Ilonggo. Kumusta na kamuda? So ngayon, hindi nyo na napagbutuha ang mga Iyodi Ponggol. Nami na sila, gorgoron sa balota. Naboljak si Joel Chua ni VP Sara kagabi. Oo, tiyan mo yung Joel Chua na yan. Minura ni Inday Sara. Kasi nakita nyo naman kung paano nila sirain si Inday Sara, di ba? Nakatikim siya ng jutang sinina. Lumusob pa dun si Inday sa distrito niya sa Maynila, di ba? Kasama si Yormi. Di ba? Buti pa kami Fair Lady, di tulad ng ibang vlogger na bangag, sabi ni Katobi. Uy, Katobi, kumusta ka na? Wak-wak yan si Gwendolyn, tiguwang, sabi ni Timmy Alonso. Oo, murag wak-wak. Gina Bola Dako, Marika, I love Iloilo, nami kayong food, ayami. Oo, nami ang Balenciana sa Iloilo, natalawan nyo na. Ang Balenciana, yan ang mga original ng ng Ilonggo. Ang amon nga bayi-bayi, ang amon nga sa mga Bisaya, dira sa Capiz, ang amon nga ano tawag sina? Yung may sabaw.
batchoy, kanamit. Di ba? Kaya wag nyo na iboto yung mga bangag. Higupin nyo na yan na parang batchoy. Lunukin nyo ng buong buo. Wag na kayong magpa-loko, okay? Vote straight. Duterte 10. I-educate nyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga kapatid, lalo kayo mga OFW, you guys are very powerful to influence. Kasi kayo yung nakakaramdam ng hirap eh. Kayo ang nagapangudkudira, kayo ang nagapanglimpyo sa mga mansyon nga balay para magkakwarta lang kamo. Oh. Tapos, di ba, turuan niyo yung mga anak ninyo, mga pinsan ninyo, mga pinapadala ninyo na huwag niyong iboto ang mga bangag. 55% palangga ang imol, ang mahirap. Hindi pa ba malinaw sa inyo yan? Hi, Melvin. How are you? Melvin Nakandanam, Chino Mirabuena. How are you? Sundalo patay sa gyera, di pinuntahan, lamay dahil mahirap lang. O, yan na nga. Chino, yan na nga sinasabi ko. Yung mga sundalong nagorgor, di ba? Pinuntahan ba ni Bangag? Yung recently. O, yun na nga, ganyan nga ang sinasabi ko sa inyo. Tapos si Pope Francis, pinuntahan. O, pwede naman mag-send lang ng, maintindihan naman ni Pope Francis yun. Lauya sa Iloilo. Ay, Lauya, namit na agad ang Lauya. Oh my God. Tsaka yung, yung kadyos. Pero kasi may kaibigan ako, Ronti, shout out. Masarap yun magluto ng kadyos. At tsaka si Butch ng Las Vegas, Nevada. At saka si Jerry. Nako, sarap niyan babalik ako dyan ng bonggang-bongga sa bahay ninyo, ha. Luto kayo ng, kadyos. KBL. Yes. Eleanor Avila. Pamilya ko sa Pinas, lahat. PDP, Duterte din, sabi ni Candice. Correct. Nagbayad ng medical bill nagbayad ng medical bills ni Nora, si BBM. No, pera niya yan. Nagbayad ba siya? Pera niya ng bayan yan. Oh. Dapat nga libre na yan dahil national artist yan. Dapat nga ang mga artista, sa totoo lang, yung mga kompositor na yan, yung mga singer na yan, merong mga protection yan. Yan ang sinabi ni isa sa mga interview na ko kay Bangag dati eh. Nabigyan ng like yung mga royalty ng mga artista o meron silang samahan katulad dito sa nakalimutan ko lang yung mga terminology katulad dito sa Amerika yung kapag nag-artista ka o singer ka meron kang protection, meron kang healthcare and everything. Sa Pilipinas, tingnan mo superstar ka na. Dapat mayroon yan protection sa gobyerno yung mga yan, may mga batas dapat ang ginagawa na mayroong programa sa kanila. At pera yan ng bayan. Walang pera yan si Bangag. Ever since jobless yan. Sinabi na mismo ni Amy, saan kumuha ng pera yan? Di sa pera ninyo, ninakaw sa kaban ng bayan. So definitely, baka yung nagsabi nun is troll. Troll ba yun nagsabi? O si Coco Martin daw ang tumulong. O whoever. Mga palangga. Nasabi naman si Chavit ang sumagot ng lahat. Sino ba talaga? Kasi hindi ko napafollow although nagbigay tayo ng condolences kay national artist natin, kay Ate Guy. Hindi ko masyado na-update yung mga eksena kasi hindi naman tayo showbiz. Minsan gusto ko rin mag-showbiz pero mas more on usaping gobyerno. Hindi natin alam. Hindi ko napanood yung iba eh. Eleanor Avila, what's your beauty secret? Good question yan. Very good question. Tulog lang. Kaya lang minsan, pag wala akong tulog, yung mata natin dito, naglalalim. Matulog ka lang at be happy at huwag ka magnakaw palangga. At kumuha ka ng mga produkto na skincare na bagay sa'yo. Yan yung lalabas ko yung skincare ko. Maharlika Skincare. Are you ready? Madam, nakauwi na ba si PRRD? Sabi ni Timmy Alonso, hindi pa palangga. Nandoon pa sa daig. Baka nga bumalik ako doon. Babalik ako doon sa daig bago Pag hindi pa nakalabas si PRRD, bago mag-September, babalik ako doon. Magkita-kita tayo dyan sa daig. I miss you guys, yung mga palangga ko. Ay, I'm gonna gorgor you, darling, ha? Okay, yan. Nakuha mo na ba bayad mo kay Satanas? Okay.
skincare reveal soon. Sure, darling. Oo, pero kasi medyo medyo gifted ako sa skin ko. Ayan, o 'di ba? Kasi naglagay ako kaya medyo nag-glossy-glossy tayo ngayon. Naglagay tayo ng moisturizer. Madaling araw na kasi yung aking beauty regime, regimen. Okay? Aha. Candy Dudes, Queen Maharlika, Beautiful and Smart, pinagpalit ko na si Tony Fowler sa'yo. Bakit? Iba naman si Tony Fowler. Hindi man politiko yun, hindi naman pang politics yun, di ba? Pero okay na rin yun, palangga. Glass skin. Moisturizer lang yan, kaya ganyan. Mabuhay ka, Inday Sara. Mabuhay ka, Inday Sara. Napakatapang mong babae. Yan ang gusto naming mga mamamayang Pilipina. Alam mo si Inday Sara matapang talaga, diba na-meet ko sa dahig? Matapang at humble. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. And smart. Yes, yun ang napansin ko sa kanya doon sa dahig. At ako naman, I trust her. At kung ano sabi ko nga, kahit na itaas yung kamay ni Aimee, kahit kakain pa ni Inday si Aimee, I know, yung strategy niya, bahala sa strategy niya. Basta alam natin na no more Marcos. Right? Rayson or Yarte. Thank you, Rayson. Kumusta ka na? Ang mga buhay sa gobyerno, ayan. Dapat magpa-hair follicle test din si si Mangga. Recently, yung Ipanaw. Sila Doc Lorraine, si Ka Eric, sila ay nag-negative sa pulboronic test. Sana nga lahat mag-pulboron test. 'Di ba? Para maiwasan natin yung mga vangag. Down Under Candies from Australia. Thank you, palangga. No more to Marcoses, sabi ni Zara Lina. Oo, kasi tignan mo yan, may ginamit yung lumang picture ni Pangulong Duterte. Kasi, mga kababayan, mga palangga, ito, para magkaliwanagan tayo. Wala pong paalam yan. Kasi kung totoong sinusuportahan siya ni PRRD ngayon sa kampanya niya, di sinabi na ni Pulong. Wala naman sinabi si Congressman Pulong Ibang pangalan yung sinabi. So, sa akin, sa inyo, is misleading yan. Hindi yan maganda. Wala naman siyang credibility. Wala nga siyang napapakontempt Diba? Itong isa, nakalabas naman na yata, yung kasabot ni Lisa Tanas. This was 2019, I believe. Kasi kung tinaas yung kamay niya, 2022, hindi naman tumakbo si PRRD, di ba? So, 2019 siguro itong picture na ito nung tumakbo si Aimee. But it doesn't matter kung anong year yan. Ang importante, yan po ay recycled picture. Okay, may prayer rally. Mga kababayan, abangan ninyo sa Vancouver. I think April 3. Alright, April 3, meron sila doong bring PRRD home pa rin. The same thing na ginagawa natin. Meron sila in San Francisco. Meron din silang did I say April? No, May, sorry. May 3. Okay? Vancouver, May 3. Toronto, May 4. San Francisco, May 4. So, i-announce natin dyan sa inyo. Kaya be ready. Yung mga sunod, ayaw talaga dapat huwag tayong tumigil sa pagpapakita ng support kay PRRD. Kahapon, nakita mo kila Spokesari, kila Alvin, and Tourism, yung mga nandoon na araw-araw nagbabantay kay PRRD. Isang bus o dalawang bus ang dumating mula sa Italia. Grabe yung pagmamahal ng taong bayan. Yes, palangga. Yeah, May 3. Sabi ni Corazon. Okay. Road to 500K na subscriber ni Queen Maharlika. Of course, I'm the queen. O nga, no? Ayan. Okay, see? Attorney Vic Rodriguez, number 56. Alright, number 56. At syempre, wag natin kalimutan ang lahat. Diba? Lahat ng Duterte 10. Alright, so, magkikita daw ba kayo uli ni Coach Oli? I think, nandito lang naman siya. Hindi ko lang alam kung nasa na siya ngayon. It seems so nice naman. Ako naman, hindi man ako nangaaway. Mga politiko lang inaaway ko. Mabait naman, di naman niya ako inaway. So, we're okay. Nagsaya naman kami. Diba? At saka ako naman lagi ko sinasabi na hindi niyo ako kaaway. Hindi ako kaaway ng mga vloggers.
Ang kaaway natin ay yung mga nagnanakaw. Pero syempre, kaaway na rin ng bayan yung mga vloggers na nakikinabang sa pera ng bayan. Di ba? Okay? Duterte, straight. Okay? Mangga talaga yan si Amy, sabi ni Reyna Ems Magnaye. More than 2K katao kami nung nagkita tayo, ma'am, sabi ni Glenn. Talaga? Oo nga, ang dami natin nun na birthday ni PRRD. No, yung sa yung 23, yung malaking event, hindi lang 2K yun. Nasa 6K tayo nun. Yung birthday ni PRRD siguro mga ganon, mga 2K. Yung news dito sa Japan tungkol sa China meeting yata si Trump at Prime Minister. Dito di kasama si BBM, pic lang niya pinakita, di binanggit ang name. Talaga? Nandoon di ba ang Prime Minister niyo? Oo. Yan nga ang inaantay ni Bangag at ni Lisa Tanas, magpo-photo op sila kasi gagamitin nila as kanilang optics or for their political gain. Na kunyari nagkita-kita sila. So, ano na yan, given na yan. Yes, Gab-Gab, I love you too, Gab-Gab. Thank you, Palangga. Di po ako nakadalo sa birthday. Hindi ka nakadalo. Doon ka doon sa 23, no, Glenn? Alright. Sabi ni Gab. Thank you. Si Atty. Roque palagi sa dahig dahil binigyan siya ng, Binigyan siya ng residence. Hindi ko makita to. Okay. Siya ng Hague residence. Alam ko yan. Alam ko yung niya Palangga. Yung situation niya. Maharlika for Senator 2028. Sabi ni Kentoy. Di ba? You'll never know, mga Palangga. May residency na ba si Spokes? Hindi pa pala kami nag-usap ilang days na mamaya magla-live kami 7 o'clock. I hope available siya kasama namin si Attorney Glenn Chong. Anyway, yun lang muna mga Palangga. Basta never again to the Marcoses. Okay? Kasi plastic lang si Amy. Challenge siya. Gusto niya ng boto? Ilabas niya lahat. Okay? Hindi na ipat-contempt niya lahat. Hindi lang yung ganyan-ganyan. Labas niya. Magano tayo. Kumbaga para tayong nasa kartel. Diba? Yung mga mafia. Sige, labas mo to. Ganito, ganyan. Ilabas niya. Nabangag yung kapatid niya. Pero hanggat ganyan ang drama niya, sinabi na nga ni Inday kahapon, nung sa araw, sabi niya, naglagi na lang tayong bangag. Ay, sorry, ma'am. Mambubudol. Ay, sorry, ma'am. Yun hindi natin alam yung political strategy ni Inday Sara. Pero alam ni Inday Sara na ang Marcos ay, my God, abogado yan, ano? Sabi ko nga, let's trust her, but not to vote mangga. Not to vote. Never again. Picturean nyo si Lisa Tanas. Kunin nyo yung formalin picture niya, yung face lock niya. 'Di ba? Dapat nga inaano nyo yan pinapaparachi nyo Tignan yung pagkiang-kiang ni Lisa Tanas. Meron bagong dance step si Spokes Harry Roque. Butod-butod. Butod-butod. Actually, namimiss ko si Spokes Harry. No? Masayang kasama yan. Alam mo dati, si Spokes Harry, akala ko maangas. Di ba kasi parang tignan mo maangas yung itsura niya kasi talagang maangas siya sa mga bobo, no? Pero pag nakilala mo si Harry Roque, matutuwa ka. Parang ayaw nyo nang maghiwalay. Nalungkot nga ako kasi masaya siyang kasama. Happy lang siya. Hindi siya negative. Masaya ako kasi naging kaibigan ko si Spokes Harry. Kasi, na zero out yung parang hindi magandang perception ko sa kanya noon dahil nga akala ko supporter siya ni Bangag. Pero pag nakilala mo si Harry, matutuwa ka. Sasaya ang buhay mo pag kasama mo everyday si Harry Roque, si Spokes Harry. Anyway, makakasama ko siya mamaya and let's talk again later. Bye!